Itong Lunes, mga bossing, binabaha ang Pilipinas. Binabaha ang mga Pilipinas, ang NCR, ang Pilipino, putya, nagkandara pa. Basa ang mga gamit, di makapasok sa paaralan yung mga estudyante, hanggang leeg yung baha, hanggang tuhod, daw ni Yao Ming. Tapos nag-post ang kanilang mahal na yung asawa ng Pangulo, na putyang ina, nakakadiri ang itsura. Nag-post ng #bless kasi birthday daw niya eh. Mantakin mo, pwede naman siguro yung birthday mo. Ipagpaliban naman muna natin o kaya kayo na lang magbatian. Ipadala mo na lang sa GC ng pamilya nyo. Oh, selfie ako sa garden. Hello. Oh, blessed. Oh, putyang ina, pinost pa niya sa Facebook niya. Happy Monday everyone. Happy Monday. Binabaha yung mga kababayan natin. Happy Monday. Hello. Excited to start my birthday sabbatical. Putang ina mo, kahit mamatay ka, walang may pakialam. So kung birthday mo ngayon, walang may paki. Gusto nga nila last birthday mo na yan eh. Sabi niya, no makeup, no hairspray, no terno, no heels, no speeches, no official photos, no meetings, no schedule, no stress. Ang lupit. No stress. Just me and Mother Nature. Time to slow down, recharge, and enjoy the quiet. Stay safe and dry, everyone. Putang ina, parang nang iinis habang binabaha kayo, sinasabi niya na siya, ang sarap ng buhay ko. Ako, ang ganda-ganda ko. Wala akong makeup, hindi ako nagdamit. Putang ina. Oh, tapos, mag-ingat kayo dyan, stay dry. Ano na, diba? Napaka-insensitive. Napaka-insensitive. Putang ina yan. So, ang tindi ng backlash. Pag tiningnan niyo yung comment section, putang ina, lahat, walang matino. Kahit yung mga troll nila, hindi umubra. Galit na galit yung mga tao. Putang ina mo. Binabaha kami rito, may pa-stay dry ka pang hayop ka, no filter, no ganito, no ganyan. Tangina ninyo. Ito yung sinasabi natin na out of touch talaga itong gobyerno na ito. Hindi na nga sila apologetic sa mga nangyayaring misfortunes ng mga Pilipino dahil sa kagagawan nila. Putang ina, nag-i-enjoy pa sila sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan. Ay, yung birthday party nito, maniniwala ka pera nila yan? Tangina, pera ng taong bayan yan. Mga hayop, Bakit ganun, Boss Dada? Walang makeup si Lisa. Ang pangit pa din. Yun na nga eh. May makeup ngayon, ang pangit eh. Pag walang makeup. Pakinggan natin yung pagtatanggol na naman sa kanya ni Claire Castro. Sa mga na-offend or sumama ang kanilang damdamin sa pag-post na to, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady. Putang ina, kami na naman na mali. Kami na naman. Mali na naman kami. Sa napakaraming comment dito, bubuksan ko ha. Saan na ba yun? Napakaraming comment dito sa sa post na ito ni Madam President. Wait lang ha. Papakita ko sa inyo. Ayan Putang inang yan, 33,000 comments, mga bossing. Ilalagay ko all comments. Ayan ha. Tingnan nyo. 33,000 comments. Putang kauna-unahan, ew. Pangalawa, kawatan, impacta, baki, animal. Ano pa? Sabi dito, dry. Dry. Ano pa sabi dito? No coke. Diyos ko, kahit mag-makeup ka kahit may makeup ka, mukha ka pating kokak. You're so annoying on social media, you look like a toad. Ano pa sabi dito? Bangag kiwong. Magkakasala ka lang sa Diyos pag nakita mo ang hindot na ito. Ayan yan yung mga comment sa mismong post niya. Ano pa? Dabangag face, walang makeup pero ang haba ng sungay. Ayan walang makeup pero ang haba ng sungay. Ano pa? Kokak. Madam, grabe ang tawa ng mga Pilipino. Ayan Madam, grabe ang tawa ng mga Pilipino. Sabi pa dito, tangina, wish ko lang last birthday mo na yan. Ayan ang ganda. Happy Monday, ma'am. Sana dry and safe kayo in Monday rainy day. Wish ko po sa birthday nyo, sana last nyo na yan, ma'am. Ayan sana last nyo na yan, ma'am. Putang ina. Ganyan yung mga yung mga comment sa pa-birthday niya. Claire Castro, kami mali. Mali kami. Kanina ko pa binabasa to, wala akong nakikita dito maganda Ingat ka, baka bumalik sa yung sinabi mo, karma na sa tabi lang. Sabi ng mga trolls na bayaran. Ano pa? More birthdays to come for the First Lady. Tangina, yun lang yung mga comment ng mga nagmamahal sa kanya, wala pang muka. Ano pa? Ang pamilyang kahit saan magpunta ay minumura ng tao, 101%. Congrats. Mantakin mo. Tangina, ganito, nag-birthday pala ang mga penguin. Gago. Tangina, tinan nyo. Hindi ako nagsabi nyo na. Nag-birthday pala ang mga penguin. Mantakin mo yan. Putang ina, penguin ang tingin sa'yo. Ito pa isa. Nag-birthday pala ang mga demonyo. Happy birthday, FL. Tas may tae. Sana last mo na yan. Ayan tinan mo. Mga totoong tao yan. Ay, putya, napindot ko. Pero mga totoong tao yan. Ganyan ang kadiri-dirihan sa'yo, Claire Castro, at saka sa amo mong si Palaka. Tapos kasalanan na naman namin. Mali na naman yung interpretasyon namin.
Pucha, habang binabaha kasi yung mga Pilipino, o ano ba naman na mag-post ka na lang ng, sa mga kababayan ko, alam nyo po ba na birthday ko ngayon? Ang wish ko lang, sana makaraos tayo sa hirap na pinagdadaanan ngayon. O di sana kahit papaano parang, ang bait naman niya, birthday niya pero tayo yung pinagdadasal niya. Di ba? Pero putang ina niyan, it's my birthday today. No makeup, no terno, no stress. No stress. Tapos yung mga nasa labas ng mapalasyo, stress na stress. Pinagmalaki mo pa na no stress ka. Mali kami. Mali kami. Claire Castro. Ha? Mali kami? Kami na naman ang mali, ang interpretasyon. Kailangan nating i-celebrate ang bawat taon. Tangina, may pinipili yan. Okay lang kung normal ka na tao. Gusto mo iumpog mo yung ulo mo sa pader, walang problema. Asawa ka ng presidente. Yung asawa mo, putangin na tulog habang binabaha yung mga Pilipino. Wala kayong ginawa sa kapwa ninyo mabuti. Tapos putangin na ninyo, magpo-post ka pa ng ganyan. Mano man lang, it's my birthday today. Maraming mga kababayan na naghihirap. Huwag kayo mag-alala. Nagpaluto ako ng 1 milyong food packs. Galing sa pera ko. O ipapamahagi ko sa inyo. This is my way of celebrating my birthday dahil alam ko there's nothing to celebrate. Why? Because we are in turmoil. We are in pain because of what's happening, because of the flooding. So, sasamahan ko kayo on my birthday. I will spend a little to feed the little. Diba? Tangina ninyo talaga. Mga walang hiya kayo talaga. Punyeta kayo. Mga salot kayo sa lipunan. Kundi para ipabatid lang na ang isang kaarawan, habang tayo ay nabubuhay, ay mahalaga na ipagpasalamat sa ating may kapal. Gago, di siya nagpasalamat sa may kapal. Tangina, makapal ang mukha niya. Wala siya sinabi rito, nagpasalamat siya sa may kapal. Makapal ang mukha niya. Ang sabi niya dito, wala siyang thank God dito. Just me and Mother Nature. Ayun, Happy Monday, everyone. Excited to start my birthday sabbatical. Time to slow down, recharge, and enjoy the quiet. Stay safe and dry, everyone. Wala siya sinabi ditong thank God. Thank God it's my birthday. Another year. Thank you, Lord, for that. Wala siyang sinabing ganun kasi pag sinabi niya thank you, Lord, di natin alam kung si Lord of the Darkness ba yung pinapasalamatan niya. Kaklaruhin natin, ma'am, kaninong Lord ka nagpapasalamat? Kay Lord of the Darkness, Lord of the Devil, kay Lord of the magnanakaw. Wala siya sinabi ditong ganun eh. Wala siyang pagpapasalamat sa Diyos. Putang ina mo, Claire Castro, fake news ka. Wala siya sinabi nagpasalamat. Thank you, Lord, for another year. I'm very old and I'm nearing the end of my career. Thank you for the blessings, 'di ba? Wala siyang ganun eh. Nang iinis siya rito. Tangina, habang binabaha kayo. Dry ako. Hindi lang ako dry pa yung balat ko. Tsaka stay dry, ayaw namin maging dry. Ayun, sabi niya dito, stay dry, everyone. Ayaw namin maging dry katulad mo. Putang ina ka, mukha kang disyerto. Wala kang dilig. Putang ina ka. Ikaw na lang ang maging dry. Okay na kaming basa. Anak ng demonyo talaga tong pamilyang Marcos na ito, no? At muli, hindi naman po rin nagkukulang ang ating First Lady sa kanyang pagtulong. Hindi nyo man siya nakikita. Madalas Hindi nyo daw siya nakikitang tumulong. Gago, hindi naman tumutulong talaga yan. Putang ina ninyo. Anong tulong binibigay niya? Galing naman sa pera ng pamahalaan yung tinutulong ng mga hayop na yan. Buti sana kung galing sa pera nila, okay lang yan. Pero putang ina, buti pa sila Inday Sara pagka Pasko tsaka New Year, namimigay sila ng regalo. Galing sa pera nila, namimigay sila ng regalo. Pinipilahan sila. Galing pa sa malalayong lugar, pumipila isang maghapon. Pumipila kasi naging ritual na ng mga Duterte na mamigay ng regalo sa kanilang mga constituents. Buti yun, pera nila. Putang ina ninyo, hindi nyo naman pera yung pinamimigay ninyo, yung mga bigas na pinamimigay nyo, pera man ng taong bayan yan. Ang ina nyo, wag na kayo magpakita, okay lang. Hindi nyo lang siya nakikita pero tumutulong siya, ulul. Ang ina ninyo. Putsang ina niyan sa ugali ng mga yan, tumutulong sila, hindi may papakita. Hindi talaga sila nagpapakita. Dahil sobrang taas ng mga tingin nila sa sarili nila. pero behind the scene, alam natin kung ano po ang nagagawa ni First Lady at katuwang po siya ng ating Pangulo. There were criticisms and memes on social media following the post of First Lady about her birthday sabbatical. This is amid terrible traffic situation and flooding situation yesterday. So what do you want to say about it? Opo, nakita po nga natin yan at nauunawaan po natin kung may ilang mga hindi po nasiyahan sa timing o paraan ng pagkakasulat ng post ng ating First Lady. Karapatan ng bawat isa na magkaroon ng sariling opinyon at ito naman po ay mahalaga at pinakikinggan po. Pagka kayo may karapatan sa opinyon. Pag kayo may karapatan sa opinyon, pag ibang tao nag-o-opinyon patungkol sa inyo, walang karapatan. Okay ng ina nyo. Gago ka talaga. So karapatan ni yan. Karapatan ni Lisa yan.
O yung magalit kami kay Lisa dahil sa mamak niya na yan sa mga binabaha. Hindi namin karapatan yan. Hindi ba karapatan din namin yan? Walang mga compassion, empathy. Totoo, putang ina nito mga manhid, palibasa. Sabi nila kapag nagda-drugs ka daw, manhid ka daw. Totoo ba yan? Pag nagko-cocaine ka daw, manhid ka. Totoo ba yun? Hindi ba? Nakita mo yung mga banda pag nasabog na sabog, tumutugtog, talon ng talon, umpog ng umpog na sarili. Hindi sila nasasaktan. Ganun ba yun? Tatanong ako First Lady, ang lahat ng opinion para malaman niya kung ano ang nararapat na ano pang tulong, batikos, ay kailangan itong malaman. Ngunit bago po kasi dumating ang masamang panahon na ito, ay abala si First Lady sa mga gawain para sa ating mga kababayan. So nais din po natin itong ipabatid. Patingin. Lagi ka may picture eh. May picture ka pagka sa mga Duterte eh. Oy, ba't ngayon wala kang picture? Ito po, ipapakita ko sa inyo. Ito po si First Lady kahapon, nandito siya sa ganito. Si First Lady nung isang araw, nandito siya sa ganito. Namimigay po siya ng ganyan, ng ganyan, ng ganyan, ng ganyan. Wala ka may ipakita eh. Puta, kalokohan yan. Pagka Duterte, lagi ka may visual aid. Pero kapag kayong magandang ginagawa nila, wala. Bakit? Kasi wala. Wala naman talagang ginagawa yan. Ulul. Ano na kami pinaglolo ko, mga kupal kayo. Ang mga sinungaling kayo talaga. Sa ating mga kababayan dahil bago nga po dumating itong malakas na bagyo kahapon, ay nagkakaroon na po at gumagawa na po ng aksyon ang ating First Lady. Kabilang na rito yung pamamahagi ng rice assistance sa mga senior citizen. Tangina mo. Hindi. Trabaho ng gobyerno yun, tsaka hindi nyo pera yun. Hindi nyo pera yun. Pera ng taong bayan yun. Hindi yung galing sa savings ninyo. Hayop kayo. Nakaw nga kayo ng nakaw eh. Hindi nyo man lang bawasan yung nakaw nyo. Buti pa si Robin Hood pag nagnakaw. Binibigay sa binibigay sa tao eh. Kayo hindi. Sa Negros Occidental. At may bagyo man o walang bagyo, nakikita po natin ang pagtulong ng ating First Lady sa pamamagitan ng Love for All. At nais lamang... So utang na loob namin yon. Alam mo, Claire Castro, simple lang. Sa oras ng kagipitan ng mga Pilipino, sa oras ng problema at sa oras ng mga ganitong sama ng nangyayari sa mga Pilipino, ang ini-expect namin, kahit naman papaano, yung ipakita ninyo na nagmamalasakit kayo sa amin. Hindi yung puro sarili nyo lang. So parang sinasabi nyo, karapatan naman ni ano yan. Karapatan naman ng unang ginang yan na i-celebrate yung birthday niya. Oo naman, karapatan naman niya talaga yun. Pero sana lang, wag nyo nang masyadong irab sa mga mukha namin. Wag nyo na masyadong ikiskis sa mga mukha namin na habang kami binabaha, habang kami hirap na hirap, ang sasarap ng buhay ninyo. Wag naman ganun. Wag naman kayong kakain ng sobrang sarap para habang yung mga kababayan ninyo hirap na hirap. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, laging kinukwento to ni Doc Lorraine Badoy. Pag nag-i-invite daw sila ng bisita sa Malacanang, ang pinapakain niya munggo at saka bulad. Tapos sasabihin nila, ito lang pagkain, sir. Bakit? Ano pang gusto ninyo? Yung mga kababayan nga natin, hirap sa buhay, tapos magkakain tayo masarap. Nakakahiya naman yun. Tayo, ang sarap ng buhay, tapos yung pinagsisilbihan natin. Di bali nang kumain ng masarap yung pinagsisilbihan natin. Tapos kumain tayo ng hindi masarap, okay yun. O kaya, pag masarap ang kinakain natin, let's assure the people na masarap din yung mga kinakain nila. Hindi eh. Kaya ito lang pagkain natin. O kung ayaw nyo, magbaong kayo ng sarili ninyo. Hindi ako gagastos ng milyon-milyon para pakainin kayo ng steak kada magmi-meeting tayo. Tumigil kayo. Bago ang meeting man natin gabi, kasi gising si Pangulo sa gabi. Alas 9 man meeting natin, alas 10, siguro naman kumain na kayo niyan. Huwag na kayo dito kumain, may mga sweldo naman kayo. May mga luto naman sa bahay ninyo. Kumain na kayo doon bago kayo magpunta rito, pwede? Ganun si Pangulong Duterte. Itong mga hayop na ito magbe-birthday party, magpapa-fashion show, magpapa-fireworks, magpapalipad pa ng rocket. Tapos walang makain yung mga kababayan mo, binabaha yung mga kababayan mo, tapos magse-celebrate ka ng birthday mo. Kapal naman ang mukha mo. Okay man lang yan kung normal na tao ka, kung hindi ka lingkod bayan. Pero lingkod bayan ka eh. May pinagsisilbihan ka ng mga tao na nahihirapan sa ngayon. Pwede bang i-move mo muna yan? Pwede bang, i-private natin to? Pwede bang wag mo nang ipagyabang na ang sarap-sarap ng buhay ninyo habang mga Pilipino nalulunod sa baha? Pwede ba yun? Okay lang, sabi ko kasi, kahit uminom ka ng lason ngayon, ma'am, pukpukan mo ng tusukan mo ng pako yung mata mo, ipukpok mo hanggang tumagos sa bungo mo. Wala kaming pakialam. Pero do it in your time. In your private time. Wag nyo nang don't rub it in our faces na naghihirap kayo, ang sarap ng buhay namin. Wag naman ganun. Putang na, sobrang kademonyohan na yung mga ganyan. Ipahatid ng birthday post na ito ang kahalagahan ng bawat araw at bawat taon na bigay ng Panginoon kahit Sinong Panginoon na naman yan, Claire? Yan nagbigay ng panibagong araw at panahon dyan kay Lisa. Palagay ko hindi yan yung Panginoon sa langit.
Sa impyerno man pupunta yan. So baka yung Panginoon sa impyerno nagbigay ng another life dyan. Kasi sabi niya, pagka namatay ito, hindi ko binigyan to ng panibagong buhay, namatay ito, puta magiging first lady sa impyerno to. Delikado ako. Oo, delikado ang mga matitreten ang lahat ng mga first lady ni Lucifer. Dahil sobrang kawatan nito. Ang kinilang impyerno. Kaya siguro pinapahaba pa ng pinapahaba ni Lucifer, ni Diablo, ang buhay ng mga buwaka ng ina nito. Kasi nga, pag napunta to sa impyerno, puta sila na ang magiging may-ari ng impyerno. So pag ikinumpara mo yung mga nagawa ni Lucifer sa buhay niya, sa nagawa nitong mga Marcos, mahihiya si Lucifer. Si Lucifer baka maging first honor sa kabutihang asal. Oo. Putsang ina, pag nakikita ni Lucifer, tang ina, ang tindi ng mga pamilya na to. Nakikita ni Lucifer yan sa impyerno, tang ina, ang lupit. Ang lupit, putsang ina, binati pa yung mga kababayan niya, mantakin mo binabaha na, putsang ina, inasar niya pa. Ganito kademonyo mga to. Tang ina, sobrang bait ko pa pala. Pag nakita nila na, putang ina, ang tindi talaga ng pamilya na to, nagnakaw na yung tatay, pinahihirapan ko na yung tatay dito, puta, inulit pa. Diba? Nakikita ni Lucifer yan eh. Kaya sabi nga ni Lucifer, putang ina, delikado ito. Mas demonyo sa akin to. Pag ito napunta ng impyerno, putsang ina, sigurado assistant na lang ako. Hayop talaga, no? Diba? Mahihiya si Satanas sa sobrang sama ng loob ng ugali nyo. Alam ko, palagay ko nga si Satanas baka mag-alsabalutan na yan eh. Pag dumating kayo dyan, alam niya masisipa na sa kapangyarihan eh. Kinuha nyo na yung kapangyarihang itim sa kanya. Ano pang dilubyo o pagsubok ang kinakaharap natin. At doon sa post na yun, makikita po natin bago magtapos ay may mensaheng, stay safe and dry. Yun ay simpleng pagpapakita ng Di ba? Stay safe and dry. Putangin na mo. Ano stay safe and dry? Wala nang lahat ng parte ng bahay namin may tubig. Paano stay? Parang nangiinis pa nga eh. Yung stay safe, okay sana yun eh. Stay safe. Pero yung stay dry, gago, baha hanggang dibdib. Paano dry? Tarantado. Putang ina, kahit tumungtong ka sa ibabaw ng lamesa, mas mataas pa sa lamesa yung tubig. Umabot na nga ng second floor yung tubig, paano stay dry? Pukin ang ina mo. Tarantado ka talaga. Sabi mo na lang, stay safe mga bossing. Kasi grabe ang baha ngayon, ingat kayo ha. Promise, ingat kayo. Stay safe. Stay safe is enough. Pero yung stay dry, how can you stay dry kung hanggang liig yung baha? Out of touch talaga eh. How can you stay dry kung putang ina wala kang damit na naisalba? Putang ina yung rep nyo nga eh. Hinuhulugan nyo pa, sira na. Yung mga TV ninyo, tube type pa nga, putang ina yan, hindi nga kayo makabili ng LCD na TV, putang na nasira pa. Yung matindi mga kababayan natin, yung TV na may pinto na gano'n, yung sinasara na gano'n na TV, hindi nga nila tinatapon yun eh. Para magmukhang magkaroon ng telebisyon yung bahay nila, kahit luma-luma na yun. Itinatabi nila yun kasi para pag may puntang bisita, uy, may TV. Hindi ka mukhang hirap, di ba? Buksan mo nga yung TV. Hindi, ano na yan? Pinireserve na namin yan. Di ba lahat tayo ganyan eh? Putsang inang yan, sanira ng baha eh. Tapos sasabihin mo, stay dry. Abnormal ang putang ina. Parang nang aasar pa eh. Parang nakita mo na naduguan yung tao. Tapos tatanungin mo pa, masakit? Di ba? Di ba? Parang nakikita mo, yung tao, hindi pa kumakain. Tapos kakain ka ng hamburger sa harap nila. Tapos nakita mo yung bata, umiiyak ha. Umiiyak yung bata kasi naiinggit sa'yo. Kasi ikaw kumakain ka hamburger. Tapos tinatawanan mo pa yung bata, ha? Ang sarap. Sarap oh. Mahin ka na. Ano ulam nyo? Mahin ka. Wala pang pagkain? Tapos sa sarap ng kain mo. Medyo, di ba, pag nakita mo, yung bata naiinggit na. Hindi na mapatahimik nung nanay. Kasi kumakain ka, tapos yung bata gutom na, gusto humingi ng pagkain sa'yo. Hindi naman kayo magkakilala. Siyempre ikaw, medyo tatago mo naman konti yung pagkain mo. Kaya, huwag ka muna kumain. Kawawa naman yung bata. Pero puta siya, hindi. Nakatingin pa sa'yo. Kumakain. Sarap. Nye. Parang ganun yung ginagawa niya. Stay dry. Baha ang galiig, stay dry. Pukin ang ina, bobo ka. Nag-aral ka sa Amerika. Yumaman kayo ng ganyan. Putsang ina, hindi nyo alam yung, yung empathy, sympathy, and the all. pag-aalala para sa ating mga kababayan na nasa gitna ng masamang panahon. Ngunit sa mga nagdamdam sa post na ito, naiintindihan po namin ang inyong damdamin. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho at pagbibigay ng assistance at ayuda ng pamahalaan para sa ating mga kababayan na nakaranas ng hindi kanais-nais na trapiko, pagbaha, kahapon. At nais pa rin pong ipaalala ng ating First Lady na ang bawat buhay ay mahalaga. Bago yung buhay namin mahalaga, yung buhay nila hindi. Anong bawat buhay mahalaga? Bawat buhay ng mababait na tao sa mundo mahalaga, pero yung buhay ng mga putang ina magnanakaw na yan, walang halaga yan. Walang halaga yan. Dapat nga, lahat yan, mamatay na eh.
Oo, dapat lahat yan maglaho na sa mundo eh. Maganda nga yung parang sa sa Avengers, yung biglang natutunaw ganun. Biglang nagiging abo. Dapat ganun. Ano sinasabi mo bawat buhay mahalaga? Bawat buhay ng mga Pilipino mahalaga, pera lang yung mga buhay nyo. Walang halaga buhay nyo. Oo, Claire Castro, sabihin mo yan kay Bongbong tsaka kay Lisa, walang halaga buhay nila. Pag namatay yung mag-asawa na yun mamaya, maniwala ka, puta, street party yan sa buwan. Hindi ko sila papatayin ha. Halimbawa lang, masobrahan sa singhot, ganun, atakin sa puso, ganyan. Pag namatay yung mga yan, sa natural na paraan, bigla-bigla, ay, sabi ko sa'yo, putang ina, tuwan-tuwa mga tao. Yung buhay ng mga normal na mga Pilipino na mga naghihirap ngayon, na galit sa korupsyon, yan, mahalaga. Pero yung buhay ninyo, mga salot kayo, walang halaga yan. Mas importante pa buhay ng mga daga sa kanal kaysa sa inyo. Oo, lahat kayo. Oo. Putang ina ninyo, walang halaga ang mga buhay ninyo. Ayaw lang kayong sunduin ni Lucifer. Kasi nga, putang ina, pag nangamatay kayong lahat, putya kukurakutin nyo pati pera ng impyerno. Mga hayop kayo, ganun ang gagawin ninyo. Kaya takot na takot si Lucifer na mamatay kayo lahat, kaya buhay pa kayo. Kundi ang bawat araw natin na nasisilayan natin ang biyaya ng may kapal. So muli, sa mga na-offend or sumama ang kanilang damdamin sa pag-post na to, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady, kundi Positibo yung First Lady. Hindi daw siya negative, positive. Positive. para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga. Kami yun, sa amin. Pag yung buhay namin, yan, pwede namin i-celebrate. Pero yung buhay nyo, hindi sinicelebrate yan. I-celebrate kayo pag namatay kayo. Tingnan nyo nangyari doon sa vlogger nyo. Nung namatay, putang ina, walang nakiramay. Ang nakiramay kayo lang mga demonyo. Lahat ng tao tuwan-tuwa. Paano? Putang ina, magnanakaw din. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama pala